naghanda para sa mga panahong ito. 5 linggo tayong naghahanda ng ating mga sarili para sa pagpasok ng mga mahal na araw. Kumusta ho? Naihanda ba natin ang ating mga sarili? Nakapangumpisal ba tayo? Nagawa ba natin ang mga disiplinang ipinapagawa sa atin? Mga kapatid, ngayon ay mga mahal na araw. Pang-ilang beses na ba natin na nagdiwang na mga mahal na araw? Ano ba ang mapapala natin sa ating pagdiriwang ng mga mahal na araw na ito? Ano ba ang mapapalalim natin sa ating pananampalataya, sa ating mga pagdiriwang ng liturhiya, ng mga prosesyon, ng mga pabasa, at iba't iba pang mga tradisyon ngayong mga mahal na araw? Mga kapatid, ang mga mahal na araw ay pagpapadama sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Ang mga mahal na araw ay pagpapadama sa atin na ang Diyos ay kasama natin, kapiling natin, kaisa natin, kahit dun sa oras ng ating paghihirap. At hayaan niyo po mga kapatid na pagnilayan natin ngayong araw na ito, yung patungkol doon sa hawak-hawak nating bagay sa misang ito. Na sa dinami-dami ng mga linggo, itong linggong ito, itong araw na ito, meron tayong daladalang mga palaspas. Bakit? Bakit? Para saan itong mga palaspas na ito? Let me begin with a simple image. Kanina, pagpasok po natin ng simbahan, meron tayong daladalang mga palaspas. Yung ilan sa atin, ingat na ingat pa dyan sa mga palaspas na yan. Ayaw mabali, ayaw masanggi. Bakit? Baka mamaya masira yung hawak-hawak nilang palaspas. At nung dumating na yung pagkakataon na babasbasan yung kanilang mga palaspas, talagang yung ilan ay nakikipagsiksikan pa para lamang madampian ng banal na tubig ang mga palaspas na yan. Para saan yung mga palaspas na yan? Yung palaspas na yan ba ay pangtaboy ng malas? Yung palaspas ba na yan ay pangpapasok ng swerte? Yung palaspas ba na yan ay pantaboy ng masamang espiritu? Para saan? At meron tayong mga palaspas. Mga kapatid, yung palaspas na yan ay merong sinisimbolo. Bakit? Para saan ang mga palaspas na yan? Why do we come today carrying palms? Sa dami-dami ng mga linggo sa isang taon, ito lamang linggong ito ang meron tayong hawak na mga palaspas. What makes today different? Today, we do not just come to listen, we come to enter a story. At nawa mga kapatid, kanina habang ipinapahayag ang pasyon ng ating Panginoon, sana nakilakbay din tayo. Sana nakita rin natin yung ating mga sarili na tayo ay bahagi ng kwentong iyon. Hindi lang tayo observers, we become part of what happened when Jesus entered Jerusalem. And the palms in our hands are not decorations, they are declaration. Ang mga palaspas na ito ay hindi lamang dekorasyon na magandang tingnan na habang pumapasok yung pari, merong mga nagwawagayway na mga palaspas. Bagkus ito ay isang declaration. They say something about who Jesus is for us. You know, for all the Sundays of the year, this is the only Sunday when we come to church carrying something in our hands. Napansin niyo po ba iyon? At nawa makita natin ito. 3 bagay ang ating pong pagninilayan ngayong umaga. Bakit nga ba tayo may daladalang mga palaspas? Una, daladala natin ang mga palaspas sapagkat ipinapahayag natin na si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. When Jesus entered Jerusalem, He did not come riding a horse. He came on a donkey. Sumakay si Jesus sa isang asno
At kapag yung mga hari nung kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo ay sumasakay doon sa asno, siya ay hari ng kapayapaan. Hindi ng division, hindi ng kaguluhan, hindi ng karahasan, hindi ng digmaan, bagkus siya ay hari na ang kanyang daladala ay kapayapaan. Iwinagayway nila ang kanilang mga palaspas at kanilang sinabi, "Osana sa anak ni David." Osana sa anak ni David. Mga kapatid, in a world full of noise, full of conflict and unrest, we hold our palms as a sign that we choose peace, na pinipili natin ang kapayapaan. Hindi gulo, hindi galit, kundi kapayapaan ang namamayani sa ating mga puso at kalooban. Second, bakit nga ba tayo merong daladalang mga palaspas? Meron tayong daladalang mga palaspas sapagkat sinasabi natin na si Jesus ang ating pag-asa. Ang dumarating, ang pumapasok doon sa lungsod ng Jerusalem ay ang ating pag-asa. Alam niyo mga kapatid, noong kapanahunan ng ating Panginoon, panahon niyon ng paniniil ng Imperyo Romano, na kung saan sila'y naghihirap at nais nila na sila ay mapalaya. Inaasahan nila na darating ang Mesiyas. Subalit ang inaasahan nila na Mesiyas ay yung malakas, makapangyarihan, maraming kawal, maraming hukbo na magtatanggol sa kanila. Subalit ibang Mesiyas ang daladala ni Jesus. Ibang Mesiyas ang ipinapakita ni Jesus. Subalit na si Jesus ay pumasok dun sa lungsod, iwinagayway nila ang kanilang mga palaspas sapagkat nakikita nila kay Jesus na siya ang ating pag-asa. Tayo rin, we come today with our own burdens. We come today with our own struggles. We come today with our own silent prayers. And yet, we carry the palms. Why? Because we believe that even if life is difficult, even if the cross is heavy, there is hope in the Lord. Hindi nawawala ang ating pag-asa kapag kasama natin si Jesus. Yun po yung pangalawang dahilan bakit tayo merong daladalang mga palaspas, sapagkat ating ipinapahayag na si Jesus ang ating pag-asa. Kaya nga mga kapatid, yung mga palaspas na yan, pagkatapos na mabendisyonan, ay inilalagay natin sa pintuan ng ating mga bahay. Inilalagay natin sa may bintana para makita ng mga tao. Hindi pantaboy ng malas, hindi pantaboy ng mga aswang, bagkus ito ay pagpapahayag na ang nakatira sa tahanang ito, ang Diyos, ang kanilang pag-asa ay na kay Kristo Jesus. Yun po yung pangalawa. Pangatlo, may dala-dala tayong mga palaspas because they remind us that from sacrifice comes glory. Today, we begin this journey. Today, we begin this Holy Week. The same crowd that shouts, "Osana, iligtas mo kami, Panginoon," will later shout, "Crucify Him." Ipako sa krus. The palms we wave today will lead us to the cross, and the cross will lead us to the resurrection. Kaya nga mga kapatid, yung mga palaspas na yan is not just a symbol of joy. It is also a symbol of commitment na handa nating samahan si Jesus hanggang sa huli, hanggang sa wakas. Kaya nga yung pagwagayway natin, kung gaano nating iwinawagayway ang mga palaspas na yan, sana ganun din yung ating masidhing pagnanais na sundan natin si Jesus sa kanyang paghihirap, sa kanyang sakripisyo doon sa krus para kasama tayo sa muling pagkabuhay. So as we hold our palms today, let us ask ourselves, tanungin nga natin yung ating mga sarili, na sayang lang ba yung pagbili ko ng mga palaspas na ito? Pero ang mga palaspas na ito, tunay nga ba na si Jesus ang prinsipe ko ng kapayapaan? Tunay nga ba
na si Jesus ang aking pag-asa? Tunay nga ba na si Jesus ang aking kaligtasan? My dear brothers and sisters, wag lang po nating iwagayway ang mga palaspas. Let us live what it represents. Let us walk with Jesus this Holy Week, not only with our hands raised in praise, but with our hearts ready to follow Jesus. Amen. Magsitayo ang lahat.